Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kaniyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman naming kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon, kaya't sinabi niya, "Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, ay maliwanag nating napakinggan kung paanong siluin ng ilang Pariseo at mga kampon ni Herodes ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Matalino po ang pagtatangka na kanilang ginawa sa intensyon na pahiyain si Jesus at mabitag tungkol sa pagtatalo sa isyo ng buwis. Tinalong nila si Jesus kung naaayon ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis kay Cesar. Alam po ninyo, kung sumagot si Jesus na matuwid magbayad ng buwis sa isang paganong pinuno, mawawalan siya ng kredibilidad sa mga Hudyo. Ituturing din siyang duwag at kaibigan ni Cesar. Subalit, kung sasabihin naman ni Jesus na ito ay hindi naaayon sa batas, ang mga kampo naman ni Herodes ay magkakaroon ng matibay na katibayan upang iulat si Jesus Nazareno sa otoridad ng Roma. Sasabihin naman nila na siya ay isang rebeldeng politikal na gumagawa ng kaguluhan at tiyak yon ang ating poong Jesus Nazareno ay agad nilang ipapaaresto. Pansinin din po ninyo ang mga ginawa ng mga ampon ni Herodes upang masigit nilang mabitag ang ating Panginoon. Gumamit sila ng mabubulaklak na pananalita at labis na papuri. Sinabi nila, "Guro, nalalaman po namin
na kayo ay tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. Gayunpaman, si Jesus Nazareno ay lubhang matalino. Hindi siya nagpadala sa kanilang mga pambobola, sa kagustuhang ilantad ang kanilang pagkukunwari. Nagtanong si Jesus, "Bakit ninyo ako sinusubok? Dalhin ninyo sa akin ang denaryo at tignan ninyo." Ito ay isang tugon na hindi inaasahan ng mga tao mula kay Jesus. Nagdala sila ng isa at sinabi niya sa kanila, "Kaninong anyo ang nakasulat dito?" Sinabi niya sa kanya, "Kay Cesar." Kaagad na ibinigay ni Jesus ang kanyang huling hatol. Ibigay kay Cesar ang mga bagay na para kay Cesar, at sa Diyos ang mga bagay na para sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay may malalim na pakahulugan. Tulad po ng mukha ni Cesar na nakatatak sa denaryo, ay natatakan din tayong lahat ng larawan ng Diyos mula nang tayo ay nilikha sa Kanyang sariling wangis. Uulitin ko po, tayong lahat tinatakan din ng larawan ng Diyos mula nang tayo ay isilang sa mundong ito. Kaya nararapat tayong magpalaga, hindi lamang sa ating mga sarili, kung hindi sa Diyos mismo na lumikha sa atin at kay Kristo, ang ating Jesus Nazareno, na tumubos sa ating napakaraming kasalanan. Ang Panginoong Diyos ang siyang nagmarka sa atin. Siya ang nagbigay kahulugan sa ating buhay. Siya ang nagpapahalaga sa atin kahit minsan wala na tayong pag-asa sa buhay. Kahit minsan ang mundo natin punong-puno na ng kalungkutan at paghihirap. Si Jesus Nazareno pa rin ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Si Jesus Nazareno pa rin ang nagliligtas sa atin sa anumang uri ng kapahamakan. Si Jesus Nazareno pa rin ang patuloy na nagmamahal sa atin. Kaya nga po sa araw-araw ng ating buhay, nararapat dalhin natin sa ating mga kilos at pananalita ang larawan ng Diyos. Hindi ng anumang larawan na iniidolo natin, kung hindi ang tanging larawan ng Diyos ang makita sa ating pamumuhay. Ang larawan ni Jesus Nazareno ang tumagos sa ating mga mukha upang ang mga ibang tao na naliligaw ay ating maakay, upang ang ibang tao na wala ng pag-asa ay mabigyan din natin ng tunay na inspirasyon. Ang mukhang ito ni Jesus Nazareno ay isang mukhang mapagbigay, mahabagin, at mapagmahal sa Diyos. Kaya nga po narinig po natin sa ikalawang pagbasa ayon kay Apostol San Pablo, ginugunita natin sa harapan ng Diyos ang mga gawang bunga ng pananampalataya, ang ating pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay nating pag-asa sa Panginoong Hesus Nazareno. Tatlong mahahalagang bagay na dapat lagi nating tinataglay sa ating buhay: pag-ibig,
pag-asa at pananampalataya. Kaya nga po sa pagpapatuloy natin ng banal na Eucharistia, naway kilalanin natin na ang ating buhay ay pag-aari ng Diyos at hindi ng ating mga sarili. Sa Diyos lamang nararapat tayong maglingkod. Sa Diyos lamang dapat nating isuko ang buo nating pagkatao. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.